Pasok na ako, muntik pa akong mali. Diyos ko, 6:32 na. Sana hindi rush hour. Late na nga ako kahapon nagising dahil yung alarm ko is hindi siya tumunog dahil nalobat yung cellphone ko. Buti na lang ginising ako ng karoon ko dahil nagtataka na sila bakit hindi pa ako gumagayak dahil tulog na tulog pa ako hanggang alas 5. Mabilis ang gayak na nga lang ang ginawa ko dyan, as in napakabilis na gayak talaga. Naligo ako, nag-ayos, kumain, as in siguro sa 30 minutes na pagkasya ko lahat yun. And then after no, nagpunta na ako sa paradahan ng tricycle para sumakay. At eto na nga, di ba sabi ko malilate na ako. Ang nangyari pa is yung tricycle na sinakyan ko, yung driver, hindi niya alam kung saan yung school. Hindi niya sinabi sa akin kaagad na hindi niya pala alam kung saan iyon nung sinabi ko yung barangay. I'm not gonna mention it here. Tapos sabi niya ganyan, okay tara. Tapos hindi man lang niya ako in-inform na hindi niya alam, edi sana gumamit kami ng Google Map. Tuwang-tuwa pa ako nung una dahil shortcut niya. I mean, nag-shortcut kami papunta. Then pagdating namin sa mismong barangay, as in, hindi niya pala alam kung saan kami pupunta. Kasi nagtataka na ako. Ang layo-layo na ng, alam mo yung tipong iba yung daan. Hindi yung daan na dinadaanan ko tuwing nagpupunta ako sa barangay na yon, doon sa school. Tapos sabi ko sa kanya, bakit andun na kami sa elementary? Nadaanan na namin yung elementary, hindi naman ako dumadaan doon kapag ka nagpupunta ako doon sa may senior high school. And then pinakita ko sa kanya sa Google Map, parang iba na talaga yung daan namin. And then sinabi niya sa akin na hindi niya daw alam kung saan yung daan. Diyos ko, 6:50 na yung mga time na yun. As in, kailangan andun na ako ng 7. Tapos umikot-ikot pa kami kung saan-saan. Tapos ang ginawa ni kuya para daw hindi na siya malito, kinuha niya yung phone ko, tapos ito, nakatingin siya dito sa Google Maps, sinusundan niya yung daan. Diyos ko, as in, alam mo yung tipong naiinis na ako, na naawa kasi syempre ang layo na nang narating namin. Pero alam mo yung tipong malilate na kasi ako eh. Tapos hindi niya man lang sinabi sa akin na hindi niya pala alam yung daan. Edi sana naka-Google Map na kami, papunta pa lang, 'di ba? Pero hinayaan ko na lang iyon. So, nagsorry naman siya. Nagsorry din naman ako dahil hindi ko rin naman kasi alam kung saan yung mga landmark, ganyan. Pero tanda ko yung daan. Kaya lang iba talaga yung daan nung nakaraan. Kaya hindi ko talaga masabi sa kanya na mali yung daan. And then mga 7:05 yata ito, binilisan niya talaga yung pagpapatakbo ng tricycle. Ayan, nakarating ako sa school, buti naman. Tapos ayan, wala namang flag nung time na yun kasi Tuesday naman kahapon. So ayan, pumasok lang ako doon sa may clinic dahil sa clinic kami nag-o-office. And wala pa yung mga kasama kong naka-deploy dyan sa school na yan. So naghintay pa ako sa kanila. And konting oras na lang naman ang hihintayin ko dahil mag-o-observe na din ako. And then after ko mag-observe, ayan, nag-stay ako sa school hanggang 12 p.m. and then umuwi na ako. Yes. May mga kasama kasi ako doon and nagkakwentuhan pa kami bago ako umuwi after ng observation namin. Nagsasagot kasi kami ng FS book, dalawang FS yun, FS1 and FS2. And ayun, nag-sharean kami kung anong mga episode na yung mga sinasagutan namin, ganun. And yeah, medyo nakaka-stress pero yeah, nagagawa naman, natatapos naman. And hopefully, bago magpasahan is matapos sagutan lahat yung aklat. And then yan, pauwi na ako ng time na yan. Pakita niya naman, 'di ba? Kita niyo naman, 'di ba, malapit na tayo sa Ascot. Yan, bundok na kasi, bundok na. And habang nakasakay ako sa tricycle is nakakatuwa dahil may nakasabay akong missionary ng Mormons. Tapos tinatanong niya ako kung anong pangalan ko. Ganon din naman ako sa kanya. And mukha naman siyang mabait. Mga taga California sila. So yun lang naman ang update ko for today. And thank you for watching. Kamsahamnida. By the way, hindi ako nagbe-video pag nasa loob ako ng classroom. Kaya wala akong may pakita. Bye!